Gaban nagpakita na para kalabayan rin si Imo at Imo may balak pang saksakin itong si Luffy ng mga espada niya. At ayan nga guys yung mga nababasa spoiler sa chapter 1189 ng One Piece. Na kung saan yung pag-uusapan na natin guys ay yung mga tumatak sa chapter na yan. Bali hindi ko napapatagalin yan, game umpisa na natin. At ang title nga raw ng chapter na to ay King of the World. So obvious naman guys kung ba't ayun yung title na pinakita sa chapter na yan at dahil nga yan kay Imo. Pinapakita lang sa atin ni Oda na siya talaga yung hari ng mundo. Na siya yung isa sa mga main villain na kakalabayan talaga ng mga bida natin. Bali yung pinaka-highlight nga raw ng chapter na to ay yung paglalabas nga raw ni Imo ng mga espada niya. At guys sabi nga sa spoiler ay yung mga espada nga raw na yan na pinapakita sa atin ni Imo ay galing nga raw sa 19 Kingdoms noong 800 years ago. Kumbaga ay nga raw yung mga kingdoms na naging kalyansan niya noong mga panahon na yon. At ay nga raw yung espada ng mga hari na ginamit nila noong panahon nila or noong mga kingdoms nila. So para nagkakalino na nga dyan guys kung ba't meron tayong nakakita sa palasyo ni Imo ng mga espada na nakaturok. Ayun pala yung porsyado yun sa atin ng mga sword ng 19 Kingdom na ginamit nila noong panahon nila. At obvious naman na meron totoong version si Imo ng mga yan. At pinakita niya na nga sa atin yung isa na ginamit niya para saksakin itong si Luffy. Sinasabi pa nga sa spoiler na meron nga raw nilabas si Imo dyan na isang espada, which is kaysa pang saksak niya pa nga si Luffy dyan ay may nilabas pa nga raw siya ng isang espada. At ang tawag nga raw sa sword na yan ay Sea God Sword. Nadagdag pa nga dito nung naiturok na nga ni Imo yan kay Luffy ay tinusok niya rin yan sa isang puno na malapit sa kanila. So parang ginawang fishbowl na nga si Luffy dito guys. Base naman sa spoiler na nilabas ay tutuloy na talaga ni Imo si Luffy dyan. At sinasabi pa nga sa spoiler ay meron pa nga raw naramdaman si Usopp dyan. Meron nga raw siya naramdaman na meron nga raw nangyayaring masama kay Luffy habang kalaban niya nga si Ganku. So parang itong nararamdaman niya nga guys ay hindi lang basta kutob to. Kasi pinakita na sa atin sa palabas o hinighlight na meron talaga siyang observation haki. At to this point ay hindi niya pa nga alam na meron siya niyan. Sana rin guys sa chapter na to ay ipakita sa atin ni Oda yung improvement nga sa karakter na Usopp. At matulungan niya nga si Luffy sa laban niya kay Imo. Na kung saan sa mga oras na nga na yan ay kailangan talaga ni Luffy ng tulong. And speaking nga ng tulong ay may nilabas pa nga raw si Imo dyan na isang palakol na tinatawag na Shishang Axe na isang araw sa 19th sword na ginamit ng 19 Kingdom. At pinunto pa nga sa chapter na yan, gamit nga raw yung palakol na yan ay tutuloyan na nga raw ni Imo si Luffy dito. Nang biglang meron pa nga raw nagpakita na isang karakter para raw pigilan si Imo sa pinabalak niya kay Luffy. At ito nga raw si Scupper Gaban. So guys napakaganda nga ng mga nangyayari dito. At sakto nga yung punta ni Gaban para tulungan nga si Luffy. Para pa sa akin nga lang guys ay napakaganda talaga na binabalak ni Oda dito. Siguro ito na yung time para ipakita sa atin ni Oda kung gano'n nga ba kalakas yung karakter ni Gaban. Ito na yung pagpapakita niya sa atin kung paano nga ba lumaban yung isa sa pinakamalakas na crew ni Roger. Pagpapakita niya nga para labanan si Imo ng totoong laban. And guys hindi ko man ibig sabihin dyan na manalo siya laban kay Imo. What I mean ay mabibigyan niya na maglaban si Imo. Kung kay Luffy wala siyang pinakitang emosyon sa mukha niya ay sana dito kay Gaban ay magbago naman yan. Doon naman sa mga Black Flames ay sana makagawa si Gaban dyan ng paraan para pigilan naman yan. And dyan ang natapos yung spoiler review natin. Yan lang, thank you, meow.